Hindi lahat ng taong mabait sa iyo ay mabuti. Dahil minsan, may mga taong ginagamit lang itong oportunidad upang makagawa ng masama at manlamang sa kapwa. Ang kasong ito ay lubos na nakakalungkot, lalo na kapag napakinggan ninyo ang dinanas ng biktima sa kamay ng mga sakim na taong nagtapos sa kanyang buhay. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Ngayon, simulan na natin ang kwentuhan. Mapagmahal na kapatid, magaling na businessman at isang taong may busilak na kalooban. Ito ang madalas na paglalarawan ng mga taong malapit kay Eduardo Tolosa Jr. na kadalasan ay tinatawag din na Sir Edward. Nang bata pa lamang ito, palagi na itong nangangarap ng magandang buhay at may mataas ring ambisyon para sa kinabukasan. Kaya sa murang edad, nagsusumikap na itong kumita ng pera. Sa mga taon niya sa high school, maliban sa pagiging masipag sa pag-aaral, madiskarte din ito sa buhay. Sumubok ito sa iba't ibang maliliit na negosyo kagaya ng pagbenta ng mga headband, t-shirts at iba't ibang accessories sa kanyang mga classmates at mga kaibigan. Sinubukan niyang punan ang sarili niyang pangangailangan kung saan nagawa niyang kumita ng halos 200 pesos kada linggo na malaking halaga na ng mga panahong iyon. Ito ay nagbigay din ng kasiyahan sa kanya dahil hindi na niya kinakailangang umasa masyado sa kanyang ama at kapatid para sa allowance. Nang tumuntong naman siya sa kolehiyo, pinili nitong kumuha ng kursong nursing sa Family Clinic College. Ipinagpatuloy nito ang pagnenegosyo kung saan tuwing kumikita ito ng pera, isinasantabi niya ang kalahati nun sa savings, habang ang natitira naman ay ginagamit niya upang itreat ang kanyang mga kaklase ng konting snacks o di naman kaya ay bumili ng regalo para sa kanyang mga magulang at kapatid. Ito ay isang bagay na natutunan niya sa kanyang lola, ang huwag kalimutang magbahagi ng biyayang natatanggap niya sa iba. Pagka-graduate niya sa kolehiyo, nagpasya itong makipagsapalaran sa US noong taong 1997, subalit hindi naging madali ang kanyang buhay doon. Pinagsabay-sabay niya ang tatlong trabaho sa loob ng 5 taon, kung saan siya ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa hospice center, program manager para sa developmental disabled at integrated supervisor sa isang school district. Nang dahil doon, nagkaroon siya ng pagkakataong kumita ng malaking pera at nilagay niya halos lahat ng ito sa savings. Sa kabutihang palad ng mga panahong iyon, bumagsak ang ekonomiya ng US, kaya pagkatapos ng halos 2 taong pag-iipon, sa edad na 24 years old, nabili niya ang kanyang unang bahay at unang Mercedes-Benz na sasakyan sa California. Kalaunan, pinasok na rin ito ang real estate business at bumili pa ng ilang properties kung saan pagkaraan ng ilang mga taon, lumago ang kanyang negosyo at nagdesisyon naman itong mag-invest ng mga properties sa Pilipinas. Gayunpaman, hindi lahat ng bagay ay tumakbo ng maayos ayon sa inaasahan niya. Dahil kalaunan, ang real estate industry sa US ay naging matumal at wala nang masyadong tao ang gustong bumili ng bahay. Ang malaking perang na-invest niya dito ay hindi na ibalik agad at may mga kinakailangan rin siyang bayarang mga loans. Dahil doon, kinakailangan niyang isara ang kanyang opisina at ibentang ilang properties niya sa US. Nagkaroon ito ng depresyon ng halos 2 taon bago sa tulong ng kanyang kapatid, napagtanto niyang hindi pa nawawala ang lahat sa kanya dahil may mga properties pa siya sa Pilipinas. Kaya pagkatapos ng ilang taong paninirahan sa bansang Amerika, nagpasya itong umuwi sa ating bansa at dito na ipagpatuloy ang pagnenegosyo. Taong 2013, dito na niya itinatag ang Iraceth Pharma Incorporated kung saan nagsusupply sila ng mga medical supply sa mga clinics at hospital sa buong bansa. Naging matagumpay ito at pati na rin ang iba pang negosyo, kaya unti-unti niyang naibalik muli ang perang nawala sa kanya. Sa kabila naman ng kanyang abalang buhay, kailanman hindi kinalimutan ni Eduardo ang pagbibigay oras sa kanyang minamahal na pamilya at mga kaibigan. Madalas niya pa rin nakakausap ang mga ito at naglalaan din siya ng oras upang bumisita sa kanila. Dahil din sa tagumpay ng kanyang mga negosyo,
Nagawa nitong mag-travel kahit saan man niya gustuhin, mamuhay ng masaya at masagana habang nakakatulong sa ibang tao. Subalit ang payapang buhay ni Eduardo Tolosa ay mapuputol dahil sa isang nakakakilabot na pangyayari na hindi niya inaasahan noong July 19, 2022. Umaga ng araw na iyon, kagaya ng karaniwan na niyang routine, pumasok ito sa trabaho upang makipag-meeting sa kanyang mga tauhan sa main office ng kumpanya nila sa Marikina City. Mga bandang tanghali, nagpaalam itong aalis para pumunta di umano sa banda sa Tagaytay. Sumapit ang hapon, umalis ito nang hindi nagpapasama sa kanyang bodyguard at driver dahil makikipag-meet lang daw siya sa kaibigan at ligtas naman ito. Mga ilang oras pagkalipas noon, ang isang empleyado niya ay nakatanggap ng tawag mula kay Tolosa at inutusan siya nito na buksan ang kanyang vault upang kumuha ng pera na mixed currencies ng 102,700 US dollars, 2,800 euros at 186 Singaporean dollar. Ito lahat ay nagkakahalaga ng halos mga 5.7 million pesos. Nag-utos rin itong kunin ang kanyang isang Rolex at Hublot watch mula sa kanyang tahanan. Pero ng mga oras na iyon, napansin ng kanyang staff na parang malungkot ang boses nito na ipinagtaka naman niya dahil kadalasan, jolly naman ang tono nito kapag nakikipag-usap. Gayunpaman, sinunod na lamang niya ang utos nito at pagkatapos, ipinadala sa company messenger ang kanyang hinihingi. Pero bago pa man dinala ng staff yung pera doon, ipinaalam din niya sa isang mataas na opisyal ng kumpanya na humingi si Tolosa ng malaking pera kung saan ito naman ay nagpa siyang tumawag sa CEO. Nang mga puntong iyon, sumagot naman ito ng telepono at nagpaliwanag na utos nga niya ang magdala ng ganoong pera at na huwag mag-alala dahil hindi naman siya nabudol. Kaya sa huli, tinuloy niya ang paghatid ng pera. Bandang 7:57 ng gabi, nakipagkita ang kanilang company messenger na si Christopher Rancho sa may BGC sa Taguig upang ibigay ang pera at gamit na ipinahanda niya sa kanyang staff. Ngunit pagkaabot niya noon kay Sir Edward, umalis din ito agad at ang naaalala lang niya, nakasakay ito sa kanyang kotse na puting Land Cruiser at may isang lalaki lang siyang kasama na nagdadrive nito. Pero yun pala, ito na ang huling beses na makikita nila at makokontak ang CEO. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mag-alala ang pamilya at mga kaibigan ni Edward nang hindi na nila ito makontak. Hindi na rin ito nakapasok sa trabaho na hindi naman niya madalas gawin. July 21, 2 araw pagkatapos nito mawala, lumapit na ang pamangkin nito sa pulisya upang i-report ang pagkawala nito. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad at sinubukang i-trace ang mga huling lugar na namataan ng CEO. July 30, 2022, araw ng Sabado, natagpuan nila ang sobrang sunog na kotse ni Tolosa sa San Luis, Pampanga. Pero hindi nila nahanap sa loob ang negosyante. Kapansin-pansin rin may ilang bahagi ng sasakyan ang nawawala at sinadyang tanggalin din ang pinto nito bago ito sinunog. Dumaan pa ang isang linggo, wala pa rin silang naging update sa kung saan man si Eduardo at habang tumatagal ang panahon, lalo pa silang hindi mapakali kung nasa maayos pa ba itong kalagayan. Ang nagpakaba pa sa kanila, nagsimula silang makatanggap ng mga text messages na nagsasabing kung gusto pa nilang maibalik at makita si Tolosa ng buhay, magbayad sila ng 100 million pesos. Nang simula, hindi nila ito sineryoso agad pero nang paulit-ulit pa silang nakatanggap ng ganoong mensahe, dagdag pa sa hindi pa rin nila alam kung nasaan talaga ang kapatid, natakot na sila na may masamang nangyari nga dito. Ngunit dahil wala pang gaanong leads ang mga otoridad ng mga panahong iyon at wala pa silang natutukoy na suspect, wala masyadong naging pag-usad ang kaso. At ang tanging nagawa lang ng kanyang pamilya ay ang maghintay habang taimtim na nagdarasal na maging maayos ang lahat. Dumating ang August 8, 2022, dito na nagbago ang direksyon ng investigasyon. Nang araw na iyon, 3 binata ang pumunta sa police station kasama ng kanilang magulang
at inilahad nilang may kinalaman sila sa pagkawala ng pharma executive na si Eduardo Tolosa. At ang isa pa sa mga ito ay nasa edad na 13 o 13 years old lamang. Sinundan din ang pagsuko nila ng dalawa pang suspects noong August 11 kung saan unti-unti nang naliwanagan ang tunay na dinanas ni Eduardo Tolosa Jr. nang gabing ito ay dinukot. Ang pangalan ng unang 5 suspects na sumuko sa pulisya ay sina Benedict Dumalanta, David Gundran Jr., Melvin Andes, Melcher Andes at Victor Ferrer. Ayon sa kanilang salaysay at pati na rin sa investigasyon ng mga pulisya, ang mga sumusunod ay ang kagimbal-gimbal na nangyari kay Eduardo Tolosa. Nang araw ng July 19, hindi klaro kung anong eksaktong nangyari sa mga oras pagkatapos umalis ni Tolosa sa opisina, pero ang isang bagay lang na malinaw ay nang nakipagkita ito sa sinasabi niyang kaibigan. Dito na pinagbantaan ang kanyang buhay kapalit ng pera. Ito rin ang dahilan kung bakit ito tumawag sa kanyang empleyado upang maghanda ng napakalaking halaga para ibigay sa kanya. 7:57 ng gabi, pagkatapos matanggap ang 5.7 million pesos na halaga ng pera at 2 mamahaling relo, mabilis na nagmaneho ang kasama niyang lalaki upang lumayo sa lugar. Bagaman ito ay umaktong maayos sa harap ng kanyang staff, ang totoo na sa panganib ang kanyang buhay. Ibinigay niya ang lahat ng perang natanggap sa kidnapper, nagmamakaawang palayain siya ng mga ito, pero sa kasamaang palad, hindi niya nakuha ang inaasahan niyang kapalit. Dahil yun ay simula pa lamang ng mas demonyo at nakakakilabot nilang plano. Sa isang CCTV, nakuhanan si Tolosa na nakasakay sa passenger side ng kanyang kotse na puting Land Cruiser habang pinagmamaneho ito ng hindi pa natutukoy na lalaki. Nakita din sa isa pang surveillance footage na sinusundan naman ito ng isang Mitsubishi Lancer. Nagmaneho sila patungong timog at dumaan sa SLEX kung saan ang driver ng kotse ay gumamit ng RFID sa tollgate. At gamit ang nakarehistrong number ng RFID na iyon, natukoy ng pulisya na ito ay pinagmamay-ari ng isang Cesar Kadampog. Dinala nila si Tolosa sa Barangay San Juan sa Santo Tomas, Batangas, at pagkarating sa isang farm, binaba nila ito doon kung saan may naghihintay pang ibang kalalakihan na bahagi din ng kanilang maitim na binabalak. Sa kabila ng una nilang plano na kidnapin lang ito at humingi ng ransom sa pamilya ng CEO, nagdesisyon ang leader at ang tinuturong mastermind ng krimen na si Carlo Kadampog na tuluyan na lang patayin si Tolosa. Nang puntong iyon, nagmamakaawa pa ito sa kanila na huwag siyang patayin pero hindi ito pinakinggan ng mga suspect at sila ay nagpatawa-tawa lamang. Dito na unang sinubukan ni Carlos na patayin ito gamit ang baril, pero nang hindi di umano ito pumutok, humingi siya ng kutsilyo sa kanyang mga tauhan upang gamitin ito sa pagpatay. At nang walang pag-aatubili, nilaslas niya ang leeg nito gamit ang kutsilyo na halos maputol na ang ulo ni Tolosa. At habang nilalaslas ang leeg di umano nito, naririnig nila itong umuungol na parang hayop. Kalaunan, nakuha din sa lugar ang batong ginamit daw sa pagpukpok sa ulo nito bago siya ginilitan sa leeg. Sa kabila ng pagmamakaawa nito sa kanila, pinanood lamang ng mga kalalakihan ang dahan-dahang pagkamatay ni Tolosa habang ito ay unti-unting nauubusan ng dugo hanggang sa ito ay nawala na ng buhay. Pagkatapos ng karumal-dumal na ginawa nilang pagpatay, inutusan naman ni Carlos ang 5 binatilyo na magukay at ilibing ang mga labi ng CEO. Ayon naman sa kanilang salaysay, pinangakuan sila ni Carlos Kadampog ng pera at trabaho kapag nagawa nila iyon. Laking gulat at takot din daw nila nang malaman nilang tao pala ang kanilang ililibing sa hukay dahil ang unang sinabi sa kanila ay baboy daw ang ililibing doon. Kaya nang makita nila ang bangkay, kinilabutan sila sa takot. Pero dahil sa pangamba sa sarili nilang buhay, hindi na nila nagawang umatras at sinunod na lamang ang pinapagawa sa kanila. 9 na araw pagkalipas ng kanilang paglibing sa bangkay, July 28, 2022,
Dito naman nag-utos si Carlos na hukayin ang bangkay ni Tolosa at sunugin ito ng 3 araw. Ito ay upang burahin ang kanilang mga bakas at siguraduhing walang maiiwang mga ebidensya. Dahil din sa pagkakasunog ng mabuti sa bangkay ng biktima, nahirapan ang forensics team na makahanap ng DNA dito dahil abo na ito ng kanilang matuklasan at halos wala na rin masyadong buto. Ang nakakalungkot pa nito, sa mga panahong nakakatanggap ng text messages tungkol sa ransom ang pamilya ni Tolosa, umaasang buhay pa ito at makakauwi sa kanila. Hindi nila alam na pinatay na pala ng mga kidnappers ang kapatid noong July 19 pa lamang. Pagkatapos naman ng krimen, hindi pinatahimik ng kanilang konsensya ang 5 binatang naglibing sa bangkay ni Tolosa dahilan upang sabihin nila sa kanilang mga magulang ang nagawa. Pinagbabantaan din di umano sila ni Carlos Cadampog, kaya natakot ang kanilang mga magulang para sa buhay ng kanilang mga anak na naging dahilan ng kusa nilang pagsuko sa pulisya. Ang kabuang suspect sa krimen ay 11 at ang 5 doon ay nasa kustodiya na ng pulisya habang ang 6 naman ay tinutugos pa rin nila hanggang ngayon. Ang 5 unang sumuko ay nagsabi rin na ang tanging partisipasyon nila sa krimen ay ang paglibing at pagsunog ng bangkay lamang at sila rin daw ang inatasan upang linisin ang crime scene. Natuklasan naman nila sa kanilang investigasyon na ang sinasabing mastermind ng krimen na si Carlo Cadampog ay isang car dealer pala sa casino. Napag-alaman din ng mga otoridad na nagsimula ang plano niyang ito ng buwan ng May 2022 pa lamang na halos 3 buwan bago ang krimen. Lumalabas din na malapit na kakilala di umano ng biktima ito kaya napapayag siya na sumama sa kanila noong gabing ito ay dinukot. Pagkatapos ng lahat ng konfesyon ng ibang mga suspect at mga ebidensyang nakalap ng pulisya, pinaghahanap na nila si Carlo kasama ng 5 pang ibang suspects na nagtatago na rin. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Harry Roque, huling namataan si Carlo Cadampog sa Dinagat Islands kung saan nakipagsundo itong sumuko pero nang pinuntahan na ito ng mga otoridad, may nanghimasok daw ng mga politiko kaya hindi ito naaresto. Dahil din doon, nawala ang kanilang pagkakataong mahuli ito at ngayon hindi na ito mahagilap. September 5, 2022, sinampahan na ng kaso ng Department of Justice ang 11 na suspect na involved sa krimen kung saan ang 6 na hindi pa nahuhuli ay humaharap sa kasong kidnapping with ransom resulting in murder at arson, habang ang 4 naman na unang sumukong suspects ay kinasuhan sa pagiging accessory sa krimen. Ang minor de edad na suspect ay hindi naman isinama sa opisyal na kaso at wala pang update kung haharap ba ito sa juvenile court o kung anuman. Hiniling na rin ng PNP sa Bureau of Immigration na maglabas ng whole departure order laban sa ibang suspects upang siguraduhin na hindi makakaalis ang mga ito sa bansa. Hanggang sa araw na ito, pinaghahanap pa din ng pulisya ang 6 na hindi pa nahuhuling suspects at patuloy din ang pakikiusap ng pamilya sa mga taong may alam o nakakakilala sa mga ito na lumantad na upang mabigyan ng hustisya ang kanilang mahal sa buhay. Nakakalungkot lang isipin na ang buhay ng isang taong masipag at nagsusumikap para sa kanyang pangarap at pamilya ay tinapos ng mga taong nais lang makakuha ng yaman ng walang paghihirap. At bagaman sa tingin nila sila ay nakawala na sa hustisya, naniniwala ako na kahit pamatakasan nila ang batas, mapaparusahan pa rin sila sa takdang panahon. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.